makina. Balik po tayo, pasensya na, medyo nagka-problema po dito sa gamit nating mobile. Ngayon po, balik po tayo doon sa bali, ito hong history ng makina nito. Ngayon, medyo pinag-aralan ko po bakit siya nasira. Hindi ko na nakausap yung may-ari. Siyempre hindi na siya umaandar. May napansin po ako sa kanyang makina. Ito po ang madalas na nangyayari. Kahit po marunong na, may pagkalito pong nangyayari pagka minsan palibasa umandar yung makina, kailangan ng gamitin, hindi na napapansin, at imbis na tumagal yung buhay kasi naayos, ang nangyari po ay ayan, bumigay na, hindi na tuloy na gamit. Dumami na, nagkapatong-patong na yung sira. Bakit? Umpisahan po natin dito sa pagka-timing na sinasabi nila. Pagka tiniming mo po, syempre balik po tayo doon sa top lead center. Ganito po ang posisyon ng kanyang piston dito sa kanyang block. Ano po, tandaan nyo po yung ganitong pinakamataas na bahagya. Hindi naman po kayo niyan magkakamali kasi may mga guide o may mga mark na ibinigay yung company na gumawa ng makina. Marami pong palatandaan dito na mas madali nating maayos ang pag-set up kapag alam natin ito. Basic po ito sa mga magagaling na, kaya lang doon po sa mga bago, gusto nila ng detalyado, medyo curious sila sa makina kung paano ito gumagana. Ito po, makakatulong ito sa inyo. Ganito naman po sa Sigunyal ang pwesto niya. Ito po, siya rin po ito, magkaparehas po sila na 110. Isa po ang may-ari, parehas pinabayaan na. Ito yung timing na yung tiyan, ito po yung palatandaan na nakatap siya, kaya may tipo dyan. Dito naman po sa Sigunyal, ito naman po ang ginagawa ng manufacturer o ng gumawa ng makina na palatandaan niya. Ito po, yung tuldok na ito, kailangan halos talaga eksakto lang siya dapat na magkaharap sila. Ito pong tuldok na ito at saka yung butas. Then, ito naman pong kunya, nakalinya ho sila. Sa loob po, hindi naman po kayo mahihirapan sapagkat mga ka-curious ay sa labas, ito ang ginagamit na marking niya. Sa panlabas po muna, wag po muna tayong sumilip sa loob. Dito po, ito pong mark na ito, tapos ito pong linya na ito ay magkaka-straight po sila. Pero pagdating ho dito sa cam, meron po itong maliit na tuldok kung saan ituturo niya na kailangan magkaano rin po sila. Ano po? Ayan. Ito po ay mali, kaya iikutin natin. Gamitan po natin sila ng 17 mm na socket range. Ito po. Tingnan po muna natin ito ho. Sige, lapit mo na dito. Ito. Kita niyo ho ba? May tuldok po yan. Kailangan nasa top din po siya. Para masiguro nyo ho na nakatap siya, yung pinaka talaga ay ito pong dito sa spark plug, tatansyahin nyo po kung nasa pinakamataas na parte na po siya ng block. Ano po? Halimbawa, ito po yung kanyang cylinder head. Yan po ang buo. Dito ho tayo sa mas maliwanag. Hindi ho kita doon. Ito. Ikutin po natin dito. Ito po yung mga palatandaan. Mamaya sasabihin ko ho kung bakit kailangan
gawin nyo rin ito doon sa mga nagdi-DIY. Halimbawa ito, matibay na yung pagkaano niya. Yung spark plug po ay kita kung iilawan mo siya. Ano po, makikita yon. Kung hindi mo naman makikita, mararamdaman mo yon pagka tinusok mo siya. Ingat lang po kapag magkukumpuni kayo, kailangan medyo hindi magasgasan yung ano. Ito ho, mararamdaman mo siya na kapag ka naman ang piston niya nakalubog, alisin po natin ito, nakalubog ang piston niya, limbawa, ay mararamdaman mo naman po na nakalubog siya. Una, tignan ninyo. Ano po, dali lang ho at ibalik natin. Tingnan ninyo po, hindi nyo makita yung piston niya, ayan. Ayan, hindi ko kita. Kaya ang gagawin nyo, tatansyahin nyo lang. Ayan. O, di halimbawa po, nakalubog pa siya, i-adjust nyo po ang magneto niya. Dito naman po, halimbawa, andito yung ano, dito kayo mag-a-adjust. Yung nilagay ko dito, siya rin yun. Dito, ano po, paiikutin nyo, bababa o tataas ang piston. Kapag tumaas na po ang piston, ang mangyayari po niyan ay tignan ninyo po, aangat po siya ng ganyan. Pagka umangat na siya na medyo lumubog ng konti, balik nyo ng konti, then masasabi nyo na nakatap na talaga siya. Ano po, ngayon na nakatap na siya, doon siguraduhin ninyo, ito kuha ko tayo ng ilaw para maliwanag. Ayan o ang timing mark niya para dyan sa itaas. Ayan o, kung makikita nyo yung tuldok na yan. Ano po? At dito naman po, yung tinay ito, kailangan nyo itong makita dito sa butas na ito. Ano po, ayan. Kita ninyo. Ako kita ko na po eh. Ayan yung letter T, kung makikita nyo, kailangan isentro nyo po yan. Meron po yung guhit dito. Ito, may guhit po yan. Oh.